Welcome to the Underground Association. Malakas na sigaw ng MC na naging dahilan ng malakas na sigawan ng mga manonood. Where fighting is the only way to win and surviving is your only key to escape. Dagdag na sabi niya pa. Nakakabingi ang sigawan, hindi lamang ng mga manonood, kundi pati na rin ng ilang mga kalahok. Nanatiling tahimik si Leticia, ngunit hindi niya pa rin napigilan ang kanyang sarili na mapangiti. Ang Underground Association ay isang lugar kung saan maaari ka makipaglaban. Ngunit sa oras na sumali ka, kailangan mong mapatay ang iyong kalaban para manalo. O ikaw ang mapapatay nila. Maraming kilalang personalidad ang pumupunta rito para manood at kung minsan ay para sumali. Dahilan kung bakit ilang buwan na rin itong misyon ni Leticia. Ang unang kalahok na susubok agawin ang trono sa ating kampyon. Nanatiling tahimik ang mga tao sa paligid at hinihintay ang pangalang sasabihin ng MC. Walang iba kundi si Cairo. Sigaw muli ng MC. Muling nagsigawan ng mga manonood at mas lalo namang naging malawak ang ngiti ni Leticia bago marahang tumayo at naglakad palapit sa entablado. At ang ating kasalukuyang kampyon, Miss Fallen Angel. Malakas na sigaw muli nito. Halos magwala na ang mga manonood nang makita nila ang pag-akyat ng isang dalaga na nakasuot ng jacket at maskara na kalahati lamang ang mukha na tatakpan. Nakalugay ang mahabang buhok ng dalaga na mas nakadadagdag sa kanyang ganda. Bahagyang napailing si Leticia habang inaayos ang kanyang buhok. Hindi na rin matandaan ng dalaga kung ano ang pumasok sa hukote niya at naisipan niyang pumasok dito. Ang pagtatago sa alias ng Fallen Angel ay para maiwasan na may makakilala sa kanya. Pampalipas oras lamang ito para kay Leticia, habang nananatili siyang nagmamanman sa lugar na ito. Simulan na natin ang laban! Handa ka na bang matalo, Miss Fallen Angel? Nakangising tanong ni Cairo. Magkakatotoo na ang pagbagsak mo. Ngumisi siya sa sinabi nito. Huwag ka mag-alala. Dahil oras na bumagsak ako, sisiguraduhin ko sa iyo ako bubulusok. Natawa si Cairo dahil sa kanyang narinig. Mayabang ka para sa isang babae. At madaldal ka naman para sa isang lalaki. Mabilis na nakaramdam ng inis ang lalaki at agad na sumugod palapit sa dalaga. Nanatiling nakamasid si Leticia sa bawat kilos ng kanyang kalaban. Sunod-sunod na sumuntok si Cairo, ngunit lahat yun ay nasasalag ng dalaga. May pagkakataon pa na sumisipa ang lalaki ngunit hindi rin yun tumatama kay Leticia. Ito na ba ang magpapabagsak sa akin? Nang aasar, natanong ng babae. Maghintay ka lang. Hanggang kailan ba? Baka naman natalo na kita hindi mo pa ako napapabagsak? Tumahimik ka. Mas lalo namang natawa si Leticia habang patuloy sa pag-iwas at pagsalag sa mga atake ni Cairo. Kung tutuusin ay kayang-kayang tapusin ng dalagang laban na ito sa isang iglap lamang. Pero dahil nag-e-enjoy pa si Leticia na asarin ang kanyang kalaban, hindi niya muna ginawa. Makalipas ang 5 minuto natapos na ang unang round ng laban. Saglit na nagpahinga ang parehong kupunan bago muling magharap para sa ikalawang round. Sa pagkakataong ito, maaari nang gumamit ang kahit na sino ng armas. Handa ka na ba? Nakangising tanong ni Cairo habang hinihimas ang baril. Tapusin ka? Oo naman. Sagot ni Leticia habang hawak ang kanyang espada. Ito ang unang pagkakataon na gagamit siya ng ganitong sandata. Hindi niya mapigilan ang sarili sa kakaibang excitement na kanyang nararamdaman habang nakatitig sa hawak niyang espada. Hindi na nagsayang ng oras si Cairo at agad sumugod. Bahagya lamang lumapit ang lalaki sa pwesto ng dalaga bago sunod-sunod na pinagbabaril si Leticia. Parang sumasayaw ang dalaga sa paraan ng pag-iwas niya sa mga bala. At agad niyang nahuhulaan ang pag-iwas dito. Buisit! Inis na bulalas ni Cairo nang hindi man lang tinatamaan kahit na please si Leticia. Hindi pa ako sumusugod, kinakabahan ka na? Bigyan kita ng isang pagkakataon para kumuha ng iba mo pang sandata, gusto mo?
Mas lalong nakaramdam ng inis ang lalaki. Dali-dali siyang lumapit sa mesa kung nasa ng pagpipilian nilang armas at muling kumuha ng baril. Laking gulat ni Cairo nang paglingon niya, pasugod na sa kanya ang dalaga. Agad na pinagbabaril ng lalaki si Leticia ngunit gamit ang espada, sinasalag lamang ng dalaga ang mga bala. Anong klaseng babae ka? Ako ang babaeng tatalo sa'yo. Masyado ka talagang mayabang. Singhal ng lalaki at agad na naghagis ng bomba papunta sa dalaga. Bahagya pang nagulat si Leticia sa ginawa ni Cairo. Ngunit dali-dali rin siyang tumalon para makalayo sa bomba. At isang malakas na pagsabog ang mas lalong nagpaingay sa sigawan ng mga manonood. Kasunod noon ay ang pagsugod muli ni Leticia palapit sa kanyang kalaban. Agad na humakbang palayo si Cairo ngunit dahil espada ang gamit ng dalaga, hindi niya naiwasan ang pag-atake nito. Nagtamo siya ng sugat sa braso at naging malakas ang kanyang pagsigaw dahil sa sakit at hapdi nito. Para ka namang babae kung sumigaw? Pagsisisihan mo tong ginawa mo. Bago muling makakuha ng sandata ang lalaki, nakalapit na sa kanya ang dalaga. Hindi nagdalawang isip si Leticia at sunod-sunod niyang inatake ang kalaban. Napahandusay na lang si Cairo sa sahig habang naliligo sa sariling dugo mula sa mga sugat na natamo. Halos mabalot ng hiwa at gasgas ang braso ng lalaki dahil sa naging pag-atake ni Leticia. Kaya mo pa ba? Nasaan na yabang mo? Hindi naman nakapagsalita si Cairo. Marahang naglakad palapit si Leticia sa lalaki. Umupo ang dalaga sa bandang gilid ni Cairo at bahagyang inilapit ang muka sa binata. Sa susunod kong pag-atake, magpanggap kang nawalan ka ng malay para matapos na to. Bulong ni Leticia. At ba't ko naman gagawin yon? Sa paraang yon, matatapos ang laban natin ng humihinga ka. Kung ayaw mo naman, handa akong tapusin ka rito ngayon. Hindi nakasagot ang lalaki. Muling tumayo si Leticia at marahang nilibot ang tingin sa paligid. Sa isang iglap, sinaksak ng dalaga ang hawak niyang espada sa tagiliran ni Cairo. Hindi napigilan ng mga manonood na magsigawan. Napangiti naman si Leticia nang hindi gumalaw o magsalita ang kanyang kalaban. At ang nanalo para sa gabing ito ay walang iba kundi si Miss Fallen Angel. Miss Fallen! Ang galing mo, Miss Fallen! Ang astig mo talaga! Hindi napigilan ni Leticia ang kanyang pag-iling habang naririnig ang sigawan ng mga manonood. Ang mga taong tuwang-tuwa sa tuwing makakakita ng mga taong nagpapatayan. Agad na umalis sa entablado si Leticia at dumiretso sa kanyang kwarto. Nabalot na rin ng dugo ang kanyang suot, kaya naman napagdesisyonan niya munang maligo at magpalit ng damit. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Leticia na makita sa labas ng kwarto niya si Cairo. Gusto ko magpasalamat. Nakatungong sagot ng lalaki. Sa susunod, manood ka na lamang. Baka, tuluyan ka na makalaban mo. Ang lugar na to, hindi para sa mga bored na tao at puro kayabangan. Isang pagkakamaling mo lang, maaaring maging katapusan mo na. Tumangutango naman si Cairo. Magaling ka lang talaga. Oh, come on. Huwag mo na akong puriin. O sige na, mauna na ako. Naglakad na ang dalaga pabalik para manood ng susunod na mga laban. Katulad ng lagi niyang ginagawa, nagmamasid siya, hindi lamang sa mga naglalaban kundi pati na rin sa mga nanonood. Ang susunod nating laban ay sa pagitan ni Man of Steel at Mr. Newbie. Sa kabila ng lakas ng ingay ng paligid, naagaw ang atensyon ni Leticia sa isang binata. Kung hindi nagkakamali ang dalaga ay siya si Mr. Newbie. Kakaiba ang tindig nito at masasabi ring mayaman dahil na rin sa mga brand na suot ng damit. Hindi napigilan ni Leticia ang mapangisi nang magtanggal ng saklob ang binata. Bahagya pa siyang nagulat dahil sino nga ba naman na mag-aakala na ang isang tulad nito ay sasali sa ganito kaduming laro. I never expected this from you, Mr. Seaver. Sambit ni Leticia na may nakakalokong ngisi sa kanyang labi. Mayaman, sikat, at hinahabol ng mga kababaihan. Yan, si Seaver Austin Cavalier. Kaya naman,
Malaking bagay para sa dalagang natuklasan niya ngayon. Maraming naghahangad na mapabagsak ang binata at magagamit ni Leticia ang impormasyon na ito para magawa yon. Nanatiling nanonood ang dalaga na magsimula ang laban. Hindi na itago ni Leticia ang kanyang pagkamangha dahil sa kakaibang bilis at lakas ni Seaver. Wala pang 2 minuto natalo na agad ng binata ang kanyang kalaban. At ang nanalo ay si Mr. Newbie! Saad ng MC. Hindi matigil sa sigawan ng mga manonood. Para sila mga hayok na makita ng 2 taong nagpapatayan para manalo at mabuhay. Nang makita ni Leticia ang pag-alis ni Seaver, sinundan niya ito. Nakaukit ang kakaibang ngiti sa labi ng dalaga habang patago na naglakad para masundan ng binata. Tumigil sa paglalakad si Seaver. Anong kailangan mo? Kahit nagulat, agad din yun na itago ni Leticia. Hindi lubos sa kalain ng dalaga na mabilis siyang mararamdaman ng binata. Gusto lang kita makausap. Sambit niya. Do I know you? Tanong ni Seaver at saka pa lamang nilingon si Leticia. Maybe yes? Maybe no? Ngumisi ang dalaga at marahang naglakad palapit sa binata. Pero kilala mo ko. Tumaas ang kilay ni Seaver habang nananatiling nakatitig kay Leticia. Sino ba naman hindi nakakakilala sa'yo? Hindi ka ba natatakot na ipakita sa mga manonood ang mukha mo? No. Why would I? Isa kang bilyonaryo, Mr. Seaver. Kilalang bilyonaryo. Malaking kasiraan to kapag nalaman ng media. Hindi napigilan ni Leticia ang mapangisi matapos sabihin yon. Nakaramdam ng pagtataka ang dalaga nang mapansin niya na hindi man lang nabahala si Seaver. Nangunot pa ang noo ng dalaga na bahagyang tumawa ang lalaki. Wala akong pakialam. Bakit? May bala ka ba ipagkalato? Depende. Are you threatening me? Naging seryoso ang tono ng binata. Naistatwa ang dalaga sa kinatatayuan nang bahagyang ilapit sa kanya ni Seaver ang muka. Pinilit ni Leticia ikalma ang kanyang sarili at labanan ng titig ng lalaki. Maybe yes. Maybe no. Sa tingin mo, ano ang sasabihin ng media kapag nalaman nila na ang isang sikat na journalist ay nananakit at pumapatay ng tao? Hindi nakasagot ang dalaga dahil sa labis na gulat. Napatitig lamang siya sa binata na hindi napigilan ng pagtawa. Ang akala niya, hindi siya kilala ni Seaver. Paanong? Kung ang ibang manonood, hindi ka nakikilala sa maskara mo, ibahin mo ko. Natatawang sambit ni Seaver. See you around. Paalam pa nito. Walang ibang nagawa si Leticia kundi ang panoorin ang paglayo ng lalaki. Saka pa lamang siya nabalik sa ulirat nang muling magsigawan ang mga manonood. Dahil sa nangyari, napagdesisyon na lamang ni Leticia na umuwi sa bahay nila. Hindi pa rin makapaniwala ang dalaga na kilala siya ni Seaver. At ang mas malala pa doon, alam ng binatang tungkol sa pagkatao niya bilang si Miss Fallen Angel. Oh, ba't lukot na lukot yung mukha mo? Sita ni Iris nang makita ang kanyang kaibigan. Hindi ka maniniwala sa nangyari sa akin ngayong gabi. Nanlulumong saad ni Leticia. Nagtatakang napatingin si Iris sa dalaga. Ano ba yun? Nakita ko si Seaver. Si Mr. Seaver yung bilyonaryo. Wow, for real? Hindi ba't sikat at mayaman yun? Oo, at isa siya sa mga kasali sa laban. Oh, ba't parang problemado ka? Hindi ba dapat masaya ka? Malaking balita yon. At sigurado ako maraming magbabayad sa'yo para sa impormasyon na yan. Alam niya na ako si Miss Fallen Angel. Ano? Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam. Hindi ko akalaing may makakakilala sa akin kahit nakamaskara ako, no? Baka naman sinusundan ka niya. Ba't niya naman gagawin yun? Ano naman ang mapapala niya sa akin? Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga ay may panglaban ka sa kanya. Pang-aalo ni Iris sa kanyang kaibigan. Sa kabila nun, hindi pa rin nawawala ang pangamba ng dalaga. Ngunit hanggang maaari,
Pinipilit na lamang ni Leticia na baliwalain yon. Napagdesisyonan na ng dalaga na pumunta sa kanyang kwarto para makahiga at makapagpahinga. Hindi rin nakatulog si Leticia dahil sa biglaang pagpasok sa isip niya ng mukha ni Seaver. Pwisit kang lalaki ka. Sa kabila ng inis na nararamdaman ni Leticia, hindi niya pa rin napigilan ng sarili na mamangha, lalo na nang maalala niya ang kilos ng binata kanina. Pulido at halatang eksperto sa pakikipaglaban si Seaver. Bagay na napansin agad ni Leticia. Dahil sa labis na pag-iisip, nakatulog siya. Ilang araw na ang nakalilipas simula nang makilala ni Leticia si Seaver. Hindi pa rin mawala sa isip ng dalaga ang kanyang natuklasan at hindi na rin siya mapakali sa kung anong dapat niyang gawin. May pupuntahan ka? Biglang tanong ni Iris nang makita ang kaibigang bihis na bihis. Pupunta ako sa opisina para mag-report. Bukod doon, dadaan din ako kay boss para humingi ng update sa misyon ko. Okay, mag-iingat ka. Tumangulang si Leticia bilang tugon at agad ding naglakad palabas ng kanilang bahay. Agad na sumakay ang dalaga sa kotse at nagmaneho papunta sa agency nila. Habang nasa biyahe, hindi maiwasan ni Leticia na mapaisip. Malaking kasiraan din para sa dalaga, oras na malaman ng lahat ang tinatago niyang pagkatao. Kahit pa mapatunayan ni Leticia na hindi siya pumapatay sa bawat laban niya sa Underground Association, paniguradong marami pa ring maduduming bagay ang masasabi ng mga tao patungkol sa kanya. Leticia! Ngiting sambit ni Mr. Asura nang makita ang dalaga. What brought you here? Ipapasa ko lang po yung mga articles ko para sa linggong to. Is that all? Saglit na natahimik si Leticia at nag-isip ng mabuti kung sasabihin niya ba ang tungkol kay Seaver. Sunod-sunod na napabuntong hininga ang dalaga bago dumiretso ng titig sa kanyang boss. Yes, that's all. Alam mo naman sigurong malalaman ko rin ang lahat ng tinatago mo sa akin. Nakangising sabi ni Mr. Asura. Matagal na kitang kilala, Leticia. I know when you're hiding something from me. Wala akong kailangan itago sa inyo, boss. Kung kilala mo talaga ako, dapat alam mo yan. I'm just reminding you, you're a powerful journalist. Nasa tuktok na ang iyong career. At huwag mo sanang hayaan na bigla ka nalang bumagsak dahil lang sa isang pagkakamali. Seryosong sabi ni Mr. Asura. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi niyo na po kailangan ipaalala. Well, kung wala ka na ibang kailangan at sasabihin, you're free to go. Bahagyang umiti si Mr. Asura, ngunit kakaiba pa rin ang mga titig niya sa dalaga. Tumango na lamang si Leticia at agad naglakad palabas ng opisina. May kakaibang pangamba ang dalaga ngunit agad niya yung binaliwala. Bago pa maging journalist si Leticia, matagal na siyang nagtatrabaho bilang spy. Sigurado ang dalaga na hindi yun malalaman ni Mr. Asura dahil maingat siya. Dumiretso palabas ng gusali si Leticia at agad na sumakay sa kanyang kotse. Dali-daling pinaandar ng dalaga ang kotse at nagmaneho papunta naman sa opisina ng organisasyon nila. What do you need, Miss Fallen? Seryosong tanong ni Mrs. Anderson, ang boss nila Leticia. Kailangan ko ng update para sa mission ko. Hanggang kailan pa ako magmamanman sa lugar na yun? Naiinip ka na ba? I thought you're having fun there. Natatawang sambit ng babae. Gusto ko lang matapos na ang misyon na yun. Pagsisinungaling ni Leticia. Ang totoo niyan, gusto na ng dalaga na umalis doon para hindi niya na makita pa si Seaver. Hindi maganda ang pakiramdam ni Leticia sa bagay na yon. At ang tanging paraan para makaalis doon ay ang matapos na ang misyon niya. Ngayon lang kita nakitang nagmamadali sa isang misyon, Miss Fallen. Tumayo si Mrs. Anderson at marahang naglakad palapit sa dalaga. Is there something wrong? No, ma'am. I just want it to be done. Alam ni Leticia na hindi pwedeng malaman ni Mrs. Sanderson ang tungkol kay Seaver. Sigurado ang dalaga na gagamitin yun ng boss niya para kumita ng pera at masiraan ang lalaki. At kapag nangyari yun, hindi malabong gumanti si Seaver at masira ang karir niya. Konting hintay na lang, Miss Fallen. Sa ngayon, mag-enjoy ka na lang muna dyan. Walang ibang nagawa ang dalaga, napabuntong hininga na lamang nang makalabas sa opisina ni Mrs. Sanderson.
Hindi malaman ni Leticia ang kanyang gagawin. Malaking problema ang pagkakakilala nila ni Seaver at ngayon, naiipit ang dalaga sa pagdedesisyon. Naisipan niya na magpalipas ng oras sa mall. Naglibot lang si Leticia upang mawala sa isip niya ang kanyang problema. Sigurado ang dalaga na may sumusunod sa kanya ngunit hindi niya alam kung sino. Nag-isip si Leticia ng paraan para malaman kung sino yon. Tatakbo na sana ang dalaga nang bigla siyang may mabangga na isang lalaki. Miss Fallen Angel. Nakangising sabi ni Seaver habang nakatitig sa dalaga. It's nice to see you again. Sinusundan mo ba ako? Kunot noong tanong ni Leticia. No. Ba't ko naman gagawin yon? Mas lalong naging seryoso ang mukha ng dalaga. Anong kailangan mo sa akin? Chill. Katulad ng sabi ko, hindi kita sinusundan. Kaya wala akong kailangan sa'yo. Mas lalong nagtaka si Leticia. Kung hindi si Seaver ang sumusunod sa kanya, sino? Mabilis na inilibot ng dalaga ang kanyang paningin sa paligid, ngunit wala na ang kakaibang pakaramdam niya kanina. Mauna na ako. Wait. Ano? Naiinis na sambit ni Leticia. Pupunta ka ba mamaya sa underground? Ano naman sa'yo kung pupunta ako o hindi? I want you to be there. Bahagyang lumapit si Seaver kay Leticia. You don't want to miss what's gonna happen tonight. Bulong pa nito. Hindi na itago ng dalaga ang kanyang pagtataka. Kunot noo siyang napatitig kay Seaver nang umisilang bago kumaway at maglakad palayo. Walang ibang nagawa si Leticia kundi ang maglakad palabas ng mall at papunta sa parking lot. Sa ikalawang pagkakataon ay naramdaman naman ng dalaga na may nakasunod sa kanya. Agad na inilibot ni Leticia ang kanyang paningin. Ngunit wala naman siyang nakita kahit anino man lang. Baka guni-guni mo lang yun, Leticia. Pangungumbinsi niya sa sarili. Nang makasakay sa kotse, agad na nagmaneho si Leticia pa uwi. Naabutan pa niya ang kanyang kaibigan na abala sa pagluluto. Oh, nakauwi ka na pala. Sambit ni Iris nang mapansin niya ang kaibigan. Ano nangyari? Alam mo, Iris, pakaramdam ko may sumusunod sa akin eh. Napatigil sa ginagawa si Iris at naguguluhang napatitig sa dalaga. What do you mean? Pagkatapos kong pumunta sa agency at sa opisina ng organisasyon natin, dumaan ako sa mall. Bigla ko na lang naramdaman na may sumusunod sa akin. Ang akala ko si Seaver dahil nakasalubong ko siya doon. Pero hindi daw siya. Tapos nung naglalakad na ako papuntang parking lot, naramdaman ko na naman ulit. Pero wala akong nakita. Trust your instincts, Leticia. Kailangan mo maging maingat kung may ganyan kang nararamdaman. Hindi ko alam. Anyway, gusto mo ba sumama sa akin mamaya sa underground? Bakit? May laban ka? Wala. Pero pinapapunta ako ni Seaver. Ang sabi niya, hindi ko raw dapat mamiss ang mangyayari mamaya. At ano naman daw yon? Di ko rin alam. Hindi niya sinabi. Okay, sasamahan kita in case na magkaroon ka ng problema. Natahimik si Leticia at nag-isip. Samantala, nagpatuloy naman si Iris sa kanyang pagluluto at nang matapos kumain na rin sila magkaibigan. Mabilis na lumipas sa mga oras. Saglit lang na nag-ayos ang magkaibigan bago umalis at pumunta sa Underground Association. Ilang beses na ring sumama si Iris kay Leticia na pumunta dito, kaya hindi na bago sa kanya ang lugar na ito. You came! Nakangising sambit ni Seaver nang makita si Leticia. Napabaling siya ng tingin sa kasama ng dalaga. And you are? Ivy. Singit ni Leticia. Kaibigan ko. Pagsisinungaling niya sa pangalan ng kanyang kaibigan. Nice to meet you, Ivy. Nice to meet you too, Mr. Seaver. Seryosong sagot naman ng babae. Pero hindi niyo na kailangan magpanggap sa harap ko. Anong ibig sabihin ng sinasabi mo? Alam kong hindi Ivy ang pangalan ng kaibigan mo. Hindi napigilan ng binata na mapangisi. Is that so? Natatawang sabi ni Iris. Tara na, magsisimula na ang sorpresa. Sabi ng binata. Nagkatinginan pa ang magkaibigan bago sumunod kay Seaver
Katulad ng dati, marami pa rin ang mga manonood na hayok na makakita na nagpapatayan. Seaver, ano bang dahilan kung ba't mo kami pinapunta dito? Manonood ka lang. Nakangising sagot ng binata. Napubuntong hininga na lamang ang dalaga. Nagsimula ng magsigawan ng mga manonood nang umakyat sa entablado ang MC. Walang ibang nagawa si Leticia kundi ang manood at manatiling tahimik. Ladies and gentlemen, espesyal ang gabi na to ngayon dahil hindi basta-basta ang ating mga kalahok. Kaya simulan na natin to agad. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Leticia habang nakamasid. Halos magkagulo ang mga manonood dahil sa excitement at nakakabingi na rin ang sigawan. Our challenger, Mr. Asura. Kasabay ng malakas na sigawan ay ang pagkagulat ni Leticia at Iris. Nagkatitigan na magkaibigan bago binalik ang tingin sa lalaki na naglakad paakyat na entablado. Totoo nga, yun ang boss ni Leticia sa agency nila. Surprise! Natatawang sambit ni Seaver. What the hell? Hindi makapaniwalang sambit ng dalaga. Mukhang wala kang ideya dito. Kaya pala ganun na lang ang sinabi niya sa akin kanina. Alam niya ba? Na alin? Na ikaw ang champion dito? O nakasali din ako dito? Parehas. Who knows? Maybe yes, maybe no. Sunod-sunod na napailing ang dalaga. Naramdaman na lamang ni Leticia ang paghawak sa kanya ni Iris, dahilan para mapalingon siya dito. Look, ang galing niya makipaglaban. Namamanghang saad ni Iris. Dali-daling napatingin sa entablado si Leticia at hindi siya makapaniwala sa kanyang napapanood. Hindi may tatanggi ni Leticia na magaling makipaglaban si Mr. Asura. Kakaiba ang kilos ng lalaki sa kabila ng edad nito. Wala pang 5 minuto tapos na agad ang laban ni Mr. Asura. At hindi nawawala ang gulat sa mukha ni Leticia. Sa tagal na niyang nagtatrabaho sa agency ni Mr. Asura bilang journalist, hindi man lang natuklasan ng dalaga ang tungkol sa bagay na ito. Let's go. Saad ni Leticia at agad naglakad paalis. Oh, saan kayo pupunta? Tanong ni Seaver. Uuwi na. Hindi ka ba magpapasalamat man lang? Napatigil sa paglalakad si Leticia at napalingon kay Seaver. Hindi ko alam kung ba't mo ito ginagawa, pero sige, maraming salamat. Seryosong sambit niya sa binata. Napangiti naman ito. Ginagawa ko to para sa'yo. One more thing. Mag-iingat ka. And if possible, umalis ka na sa agency niya before it's too late. Nangunot ang noon ni Leticia at marahang naglakad palapit kay Seaver. Why? Hindi ko maintindihan kung ba't mo ito ginagawa. At hindi ko na rin maintindihan kung ba't parang ang dami mong nalalaman. Kilala mo ba siya? Hindi na yun mahalaga. Basta tandaan mo lang palagi ang sinabi ko. Ngumisi ang binata bago dali-daling naglakad paalis. Naiwang nakatulala si Leticia at saka lamang siya nabalik sa ulirat nang maramdaman niya ang pagtapik ni Iris sa balikat niya. Napagdesisyonan ng dalawa na umuwi sa kanilang bahay. Malalim pa rin ang iniisip ng dalaga hanggang makarating sila sa bahay. Dumiretso sa kwarto si Leticia at agad nahiga sa kama. Hindi niya maiwasan na maramdaman ng matinding kaba, ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang pagtataka. Linggo ang nakalipas mula nang malaman ni Leticia at Iris ang tungkol kay Mr. Asura. Hanggat maaari, pinilit ng dalaga na huwag ipahalata ang pagbabago ng tingin niya sa kanyang boss. Mas naging maingat na rin si Leticia sa mga kilos para makaiwas sa gulo. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Iris. Yes, okay naman. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Sasabihin mo talaga kay na Mrs. Anderson? May bahid ng pangamba ang boses ni Iris habang nakatitig sa kanyang kaibigan. Wala na ako ibang choice. Kailangan ko ipaalam sa kanila yon. Pero bakit ang tungkol kay Seaver ay hindi mo sinabi? Saglit na natahimik ang dalaga. Maging si Leticia ay hindi rin maipaliwanag kung bakit hanggang ngayon ay tinatago niya pa rin na natuklasan niya tungkol sa binata. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Leticia nang maalala ang mukha ni Seaver at hindi niya napigilan ang kanyang sarili
na mapahawak sa kanyang dibdib. Hindi naman manhid ang dalaga. May idea siya kung bakit hindi niya magawang sabihin ang natuklasan. At sigurado si Leticia na hindi siya natatakot sa pwedeng iganti ni Seaver sa kanya. Don't tell me may gusto ka sa kanya. Biglang sambit ni Iris. Nanlaki ang mga mata ni Leticia at agad na napabaling ng tingin sa kanyang kaibigan. Ano ba sinasabi mo? Ni hindi ko nga siya kilala. Pwede mo lokohin ang sarili mo. Or pwede nga ibang tao. Pero deep inside your heart, you know, you can't lie to yourself. Wala namang masama kung magkagusto ka sa kanya. No, that's not the point. Kilala kita, Leticia. Hindi ka matatakot na baka malaman ang lahat ng tungkol sa mission mo sa Underground Association. Hindi ka matatakot na masira ang career mo bilang journalist. Hindi nakapagsalita ang dalaga. Sunod-sunod siyang napabuntong hininga habang umiiling. Sa tingin ko, nagkakagusto na ako sa kanya. Like for real? Pero hindi naman kayo madalas magkita, right? Hindi rin kayo nag-uusap at nagkakasama. So how did it happen? Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, ayoko masira ang reputasyon niya at bumagsak siya. Then, that's it. You already love him. Ganito ka pala may in love. Stop it, Iris. Okay, hindi na. Hindi pa rin napigilan ni Iris ang kanyang pagtawa. Sisitahin pa sana ng dalaga ang kanyang kaibigan nang biglang magring ang kanyang cellphone. Dali-dali itong kinuha ni Leticia. Puno ng pagtataka ang kanyang muka dahil unknown number ang tumatawag. Hello? Sambit ng dalaga nang sagutin niya ang tawag. Mabuti naman at sumagot ka. Bakas ang pagkataranta sa boses ng nasa kabilang linya. And who are you? It's me, Seaver. Anong kailangan mo? I have to warn you, Leticia. Alam na niya. Nangunot ang noon ng dalaga sa labi sa pagtataka. What do you mean? Mr. Asura knows. Meet me now, may kailangan akong sabihin sa'yo. Hindi ba pwedeng dito mo nalang sabihin sa tawag? No. Papunta na ako sa bahay niyo ngayon. Sino yan? Pang-uusisa ni Iris. Si Seaver. Bakit daw? May problema ba? Alam na raw ni Mr. Asura. Ang alin? Hindi ko rin siya maintindihan. Papunta raw siya dito. Sa tingin ko, hintayin na lang natin siya. Walang ibang nagawa ang magkaibigan kundi maupo sa sofa at hintayin ang pagdating ni Seaver. Hindi pa rin maintindihan ni Leticia kung anong tinutukoy ng binata, ngunit nagdudulot yun ng kaba sa dibdib niya. Makalipas ang ilang minuto, narinig na ang sunod-sunod na katok sa pinto ng magkaibigan. Dali-daling lumapit si Leticia para buksan yon at tumambad sa kanya ang humahangos na si Seaver. We don't have much time. Alam na ni Mr. Asura ang tungkol sa pagkatao mo, Leticia. Alam niya na ang lahat. Ha? Paano nangyari yun? Hindi makapaniwala ang tanong ni Iris. Paano mo nalaman lahat ng to? Bumuntong hininga si Seaver at tumitig sa magkaibigan. Kasama ako sa meeting ni Mr. Asura at ikaw ang pinag-uusapan nila. Bakit? Ba't ka nila kasama? May kinalaman ka ba kung ba't nila nalaman ang pagkatao ko? No. He's my uncle. And he owns half of my company. Aligagang sambit nito. Hindi makapaniwala ang magkaibigan dahil sa narinig. Ba't mo sinasabi sa amin to ngayon? May pinaplano ka, no? Wala. They want you dead, Leticia. Kukuhanan ka lang nila ng impormasyon tungkol sa organisasyon nyo at pagkatapos nun papatayin ka nila. Nakaplano na ang lahat ng kilos nila. Makakalaban mo si Mr. Asura. Mamaya, sa Underground Association. Doon magsisimula ang plano nila. Huwag kang sumipot at lumayo ka na. Maraming tanong ang nabuo sa isip ni Leticia. Ngunit nangunguna na rin ng isang bagay. Bakit mo ba ito ginagawa? Hindi naman tayo magkakilala o magkaibigan man lang. Parehas tayo may nalalaman sa isa't isa na pwede nating gamitin sa isa't isa para magkasiraan. Pero alam ko hindi yun ang dahilan kung ba't mo yun ginagawa. Tell me, why are you doing this? Hindi napigilan ng dalaga ang kanyang sarili. Hindi niya talaga maunawaan
kung bakit ito ginagawa ni Seaver. I want you safe, Leticia. Bakit nga? Napaiwas ng tingin si Seaver. Nanatili siyang tahimik habang nakatitig sa kanyang magkaibigan at naghihintay ng sagot. Kasi gusto kita. You're kidding me, right? Seryoso ako, Leticia. Kahit wag ka na lang sumipot mamayang gabi at lumayo ka. No. Sorry, hindi ako ang tipo ng tao na tumatakbo. Kung gusto niya akong tapusin, pagbibigyan ko siya. Siguraduhin niya lang na magtatagumpay siya dahil kung hindi, ako mismo ang tatapos sa kanya. Ano? Hindi mo kilala si Tito at hindi mo alam kung ano makakaya niyang gawin. Hindi mo rin ako kilala, Seaver. Hindi ako mabait. Hindi ako mabuti at malinis na babae. Hindi ako matatakot sa tito mo. Bukod doon, mission ko rin to. Hindi na muling nakapagsalita ang binata. Nang maglakad paalis si Leticia. Gustuhin man ni Seaver na piliting pigilan ng babae, hindi niya magawa. Wag mo nang subukan, hindi mo mapipilit ang isang yan. Saad ni Iris. At okay lang sa'yo na malagay sa kapahamakan ng kaibigan mo? Naiinis na tanong ni Seaver. Hindi mo siya kilala. Kung napanood mo siya makapaglaban nun, exercise niya lang yun. Hindi na nakapagsalita si Seaver nang makita niyang naglalakad palapit sa kanila si Leticia. Seryoso ang mukha ng dalaga at mukhang nagmamadali. Tumawag na sila para sa laban ko mamaya. O anong plano mo? Tanong ni Iris. Maghahanda. Mabilis na sagot ng dalaga at agad naglakad papunta sa kanyang kwarto. Sasama ako. Ani Iris. Naiwang mag-isa sa sala si Seaver. Hindi makapaniwala ang binata sa magkaibigan. Kung ibang babae yun, ay hindi na siguro magkaintindihan para makatakas. Ngunit iba si Leticia at Iris. Huli na mapansin ng binata na nakangiti na pala siya. Hindi maiwasan ni Seaver na maalala ang pag-amin niya kanina. Totoo ang lahat ng yon. Simula na magkakilala sina Seaver at Leticia, hindi na nawala sa isip ng binata ang dalaga. Halos araw-araw gustong makita ni Seaver ang babae at aminado nga siya na may gusto siya kay Leticia. Dadaan muna ako kay Mrs. Sanderson. Biglang sabi ni Leticia na kalalabas nang mula sa kwarto. Bumaling siya kay Seaver. Umuwi ka na. Ano? Sasama ako. At ano namang gagawin mo dun? Tito mo yun. At sigurado ako malalagay ka sa panganib kapag nalaman niyang ginagawa mo. Wala akong pakialam. Huwag mo akong intindihin. Ikaw ang bahala. Hindi na nagsayang ng oras sa magkaibigan at agad na lumabas ng bahay. Walang ibang nagawa si Seaver kundi ang sumunod sa kanila. Dumaan muna si Leticia sa opisina ng organisasyon para ipagbigay alam kay Mrs. Sanderson ang kanyang mga natuklasan. Nang masiguradong nakahanda na ang kanilang organisasyon, saka pa lamang umalis si Leticia. Dumiretso na sila sa Underground Association. Sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo? Lalaban ka talaga? Biglang tanong ni Seaver. Bahagyang natawa si Leticia. Pwede ka pang umuwi kung gusto mo. Marami na ang manonood nang makarating si Leticia sa Underground Association. Maaga pa naman pero halos mapuno na ang lugar. Halatang excited na rin sa magiging laban ngayong gabi. Sigurado ako marami na sa inyo ang hindi makapaghintay para sa laban natin ngayong gabi. Sambit ng MC na mabilis na kaagaw ng atensyon ng mga manonood. Kaya naman hindi ko na ito patatagalin pa. Ang laban natin ngayong gabi ay sa pagitan ni na Mr. Asura at ng kasalukuyang kampyon, Miss Fallen Angel. Sigaw ng MC. Nabalot ng ingay ang paligid habang marahang naglalakad si Leticia paakyat sa entablado. Seryoso ang mukha niya at diretsong nakatitig sa lalaking nasa kabilang bahagi ng entablado. It's an honor to finally meet you, Miss Fallen Angel. O mas gusto mong tawagin kitang Leticia? Natatawang sabi ni Mr. Asura. Napangisi ang dalaga habang nananatiling nakatitig sa lalaki. Sino nga ba mag-aakala na dito tayo hahanto, Mr. Asura? Bibigyan kita ng pagpipilian, Leticia.
Sabihin mo sa akin na lahat ng plano ng organisasyon nyo at hahayaan kitang mabuhay o dadaanin natin to sa madugong labanan. Mamili ka. Marahang tinapik ni Leticia ang balikat ng lalaki. Hindi ko alam kung natatakot ka bang ipagkalat ko ang sikreto mo o natatakot kang makalaban ako. Natatawang saad ni Leticia. Hindi mo ako gugustuhin makalaban, Leticia. Seryosong sambit ni Mr. Asura. Bakit para mas mahalaga sa'yo ang lugar na to? Bago ka pa lang naman dito, di ba? Kunwaring tanong ng dalaga. Mukhang wala ka pang alam. Malakas na tumawa ang lalaki. I own this place. Napangisi si Leticia nang marinig ang bagay na nais niya. Hayaan mong ito rin ang magsilbing lugar kung saan matatapos sa mga plano mo. Nagpatuloy sa pagtawa si Mr. Asura hanggang sa bigla na lamang maging seryoso ang kanya muka. Kasunod nun ay ang pag-akyat ng maraming lalaki sa entablado at pumwesto silang lahat sa likod ng lalaki. Hoy! Bawal yun ah! Sa dami ng manonood ay si Iris lang ang nag-react sa mga nangyayari. Ang karamihan mas lalo pang na-excite sa magaganap. Nagulat na lamang si Leticia nang tumakbo ang kanyang kaibigan paakyat ng entablado. Nung ginagawa mo? Tutulungan ka, sira ulo. Kung mandadaya din lang siya, gano'n na rin ang gagawin natin. Isa pa, mahihirapan kang tapusin agad to kung ganyang karaming kalaban mo. Magsasalita pa sana si Leticia nang may bigla na lang tumapik sa balikat niya. Napalingon ang dalaga at mas lalo siyang nagulat na makita si Seaver. At ano sa tingin mo ginagawa mo, Seaver? Kilala mo ba ang mga yan? Di kita hahayaang sakta ng babaeng ito, Tito. Seryosong sagot ng binata. Hangal ka! Hindi ko akalaing tatraydorin mo ko. Dahil sumusobra ka na, Tito. Seaver, wala kang karapatang pangunahan ako. Bibigyan kita na isa pang pagkakataon lumayo ka sa mga babaeng yan. Hindi natinag ang binata at napangisilang si Seaver habang pinagmamasdan ang galit na galit niyang tiyuhin. Simula na ang laban! Saad ng MC. Naging alerto sina Leticia, Iris at Seaver nang magsimulang sumugod ang mga tauhan ni Mr. Asura. Katulad ng normal na laban, ang unang round wala pang armas, kaya mano-mano lang ang pakikipaglaban nila. Sinalubong na ni Leticia ang mga lalaking pasugod sa kanya. Sunod-sunod na laban, suntok, sipa, at kung ano-ano pa ang ginawa nila. I can't believe you're doing this! Malakas na sigaw ni Mr. Asura habang galit na nakatitig kay Seaver. You don't know me at all, Tito. Hindi lahat ng balak mo kaya kong sakyan. Nagulat na lang si Seaver nang biglang may humawak sa balikat niya. Sa isang iglap, tumalon si Iris at ginamit ang balikat ng binata para tuunan ng puwersa at maging mataas ang talon niya. Bago bumagsak sa lupa, pinagsisipa ni Iris ang ilang lalaki na pasugod kay Seaver. Focus! Bili naman ni Iris bago sumugod sa kabilang direksyon. Ang susunod na round ay mas magiging mahirap. 3 lamang sina Leticia samantalang lagpas 20 pa ang kanilang kalaban. Pumili ka na agad. Napalingon si Leticia sa dalawa at agad na lumapit. Maghanap kayo ng pwedeng taguan. Bakit? Nagtatakang tanong ni Seaver. Kaya mo bang umiwas o sumalag ng bala? Napatango naman ng binata nang makuha ang pinupunto ng babae. Nagmadali silang 3 sa pagpili ng mga sandatang gagamitin nila. Sa isang iglap, muling tumunog ang bell, hudyat na simula na 2nd round. Kasunod nun ay ang sunod-sunod na pagbaril ng mga tauhan ni Mr. Asura. Gamit ang bakal na lamesa, doon sila nagtago. Kaya niyo pa ba? Malakas na sigaw ni Mr. Asura bago tumawa. Babliw na si Tito. Stop it! Huwag mo na isipin yan. Ang isipin mo kung paano ko makakaalis dito ng buhay. Natahimik naman ang binata. Nagulat na lang si Seaver at Leticia nang makarinig ng sunod-sunod na pagsabog. Sabay silang napabaling ng tingin kay Iris. What? Ang tagal nilang tumigil sa pagbaril eh.
Kibit balikat na singhal ni Iris. Napailing na lang si Leticia at nakarinig ng pagdaing ang dalaga. Bahagyang sumilip si Seaver at nakita niya ang ilang kalaban na nakahandusay at duguan. Natigil sa pagbaril ang kalaban dahil sa pagsabog. Ginamit naman yung pagkakataon ni Leticia para agad sumugod. Dahil sa gulat, nataranta pa ang ilang lalaki sa pagbaril nang makita na papalapit sa kanila ang dalaga. Samantala, napabaling ang tingin ng dalaga sa direksyon ni Mr. Asura. Ito na ba yun? Huwag kang mayabang! Sunod-sunod na pagbaril ang ginawa ni Mr. Asura sa dalaga. Nang mapansin ni Seaver ang ilang lalaki na pasugod sa likod ni Leticia, agad niyang pinagbabaril ang mga ito. Naagaw nun ang atensyon ng ilang mga kalaban, kaya sinugod ng mga ito ang binata. Go! Akong bahala sa'yo! Saad ni Iris. Kahit nagdadalawang isip, sumugod si Seaver. Sa lawak ng entablado, maaari kang magtago kahit saan. Meron ding matibay na dingding ang nakapalibot dito, kaya naman kahit anong baril o pagsabog, hindi naaapektuhan ng mga manonood sa labas. What's the matter, Leticia? Hanggang dito na lang ba ang kaya mo? Natatawang tanong ni Mr. Asura nang mapatumba niya ang dalaga. Marahang tumayo si Leticia at mas lalong naging seryoso ang muka. Nagulat na lamang ang dalaga nang biglang maghagis ng bomba si Mr. Asura. Dali-dali siyang tumakbo para makaiwas, ngunit naghagis ulit ng bomba ang matanda. Anak ng teteng! Inis na saad ni Leticia. Sunod-sunod na pagsabog ang bumalot sa Underground Association at naging dahilan para matahimik ang mga manonood. Nabalot na ng usok ang entablado, dahilan para mahirapan silang makakita. Iris! Malakas na sigaw ni Leticia nang makitang naghagis ng bomba si Mr. Asura papunta sa direksyon ng kaibigan niya. Nanlaki ang mga mata ni Iris at dali-daling tumayo, ngunit nahagi pa rin siya ng pagsabog. Bahagyang tumilapon si Iris at nagpagulong-gulong. Agad namang lumapit si Seaver sa babae para tulungan ito makatayo. Ayos ka lang ba? Oo, tulungan mo si Leticia. Kahit nanghihina, sinabi pa rin yun ni Iris. No, huwag niyo akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Saad ni Leticia na nakalapit na sa kaibigan. Pero, bantayan mo siya. Tatapusin ko na to. Walang ibang nagawa si Seaver kundi ang sumunod nang maramdaman niya ang kakaibang galit ng dalaga. Nanatili ang binata sa tabi ni Iris at pinapanood ang gagawin ni Leticia. Hindi maipaliwanag na galit ang naramdaman ng dalaga ng mga oras na yon. Mas lalong naging mabilis ang kilos niya at sa isang iglap, tumumba na ang ilang mga lalaking nagbalak na sumugod kina Iris. Mukhang galit ka na. Pang-aasar ni Mr. Asura. Yes, I am. At pagsisisihan mong ginalit mo ko. Tatawa pa lang sana si Mr. Asura nang biglang tumakbo ang dalaga palapit sa kanya. Nagulat pa ang lalaki dahil sa bilis ni Leticia at kasunod nun ay ang paghagis niya ng mga kutsilyo. Napayuko si Mr. Asura para makaiwas, ngunit may iilang kutsilyo ang tumama sa braso niya at binti. Napadaing siya dahil sa sakit nun, ngunit agading nakabawi nang mapansin ang paglapit ni Leticia sa kanya. May lakas ka pa talaga, ha? Pinamalit mo kasi ako, Mr. Asura eh. Dali-daling tumakbo ang lalaki para kumuha ng baril. Ngunit madali namang nakaiwas sa pagbaril ang dalaga at ilang beses pa siyang tumalon at tumikot para mas mapadali ang pagkalapit sa kalaban. Nanatiling nanonood sina Seaver habang binabantayan si Iris. Napansin ng binata ang paglapit sa kanila ng ilang tauhan ni Mr. Asura, kaya naman agad siyang tumayo. Bibigyan kita ng pagkakataon, Mr. Asura. Itigil mo na lahat ng to at sumuko ka na o ito na magiging katapusan mo. Bahagyang tumawa ang matandang lalaki. Ano akala mo sa akin na sisiraan ng utak? Hindi ko sasayangin ang pinaghirapan ko dahil lamang sa'yo. O sige, ikaw ang bahala. Bago pa muli makapagsalita si Mr. Asura, ay nakalapit na sa kanya si Leticia. At inatake ang matandang lalaki.
Kahit papano, nagagawang salagin ni Mr. Asura ang bawat atake ni Leticia. Ngunit habang tumatagal, pabilis yun ang pabilis. Saan ka pupunta? Biglang tanong ng dalaga ng akmang tatakas si Mr. Asura. This is a battlefield where fighting is the only way to win and surviving is the only key to escape. Nakangising sambit niya pa. Bakas ang takot sa mukha ni Mr. Asura. Bitiwan mo ako! Sinipa ng lalaki ang dalaga, dahilan para tumalsik ito ng bahagya. Nagkaroon ng pagkakataon si Mr. Asura para makatakbo. Sunod-sunod na hinagis ng dalaga na titiring niyang kutsilyo papunta sa lalaki. Sinubukan pang umiwas ni Mr. Asura ngunit tumama na ang 3 kutsilyo sa noo, leeg at dibdib niya. Napasapo na lang sa noo si Leticia. Kung di ka umiwas, di ka sana matatamaan. Binti mo lang ang nais kong patamaan. Takot na takot ka naman. Leticia! Sigaw ni Iris. Napalapit sa dalaga kahit nahihirapang maglakad. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Leticia. Oo, ikaw ba? Ayos lang din ako. Sagot ng dalaga bago napabaling ng tingin kay Seaver. Ikaw, ayos ka lang ba? Isang simpleng tango ang binigay ni Seaver sa kanila. Pasensya sa nangyari sa tito mo. Kung di siya umiwas, sa binti lang tatama ang kutsilyo niya. It's okay. He deserved it. Sa gitna ng pag-uusap nilang tatlo, ay ang pagdating ng mga katrabaho ni Leticia at Iris sa organisasyon. Nagdulot yun ng kaguluhan sa mga manonood na agad nagtakbuhan paalis. Agad nilang dinakip ang mga tauhan ni Mr. Asura. Nang makaramdam ng matinding pananakit sa katawan si Leticia, saka pa lamang sila nakapagdesisyong umalis. Good work, Miss Fallen. Biglang sambit ni Mrs. Sanderson nang makasalubong niya si Leticia. Tumango lang ang dalaga bilang tugon, bago nagpatuloy sa paglalakad. Kakaibang pagod ang naramdaman ni Leticia at ang tanging nasa isip niya lamang ay ang makauwi at makapagpahinga. Gusto niyo bang ihatid ko kayo? Biglang tanong ni Seaver. May sasakyan kami. Saad naman ni Leticia. Kaya niyo pa ba magmaneho? Kaya pa naman. Kumpleto pa naman ang mga kamay at paa namin. Napaiwas ng tingin si Seaver dahil sa mga naging sagot ni Leticia. Hindi na muling nagsalita ang binata at pinanood na lang ang magkaibigan na makasakay sa kanilang kotse. Nang masiguradong nakaalis ng magkaibigan, saka pa lamang sumakay si Seaver sa kanyang sasakyan at nagmaneho pa uwi. Hindi pa rin makapaniwala ang binata sa nangyari ngayong araw. Hanggang sa makarating sa bahay, nasa isip ni Seaver ang mga nangyaring laban kanina at hindi niya mapigilan ang sarili na mapahanga. Dahil sa kanyang pag-iisip, nakatulog siya. Ilang linggo ang nakalipas matapos ang naging gulo sa Underground Association. Tuluyan ng isinarado ang underground at ang lahat ng sangkot sa association na to ay nakulong at nasira ang mga pangalan. Sa tulong ni Leticia, napangalanan ang lahat ng mga konektado sa nasabing asosasyon. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Iris. Yes. Kahit na ilang beses na sabihin ng dalaga na ayos lang siya, ay kabaliktaran nun ang nakikita ng taong nakapalibot sa kanya. Hindi naging madali para kay Leticia ang mga nangyari. Kasabay ng pagbagsak ng mga sangkot sa Underground Association ay ang pagkasira din ng kanyang pangalan dahil isa siya sa mga konektado doon. Smile, pretty lady. Nakangiting sambit ni Seaver na kararating lang. Huwag mo na masyadong isipin yun. Sa kabila ng labis na kalungkutan ni Leticia, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na mapangiti tuwing nariyan si Seaver. Habang tumatagal, unti-unti nang nahuhulog ang dalaga sa binata. Tara! Anyaya ni Seaver sa kanya. Saan tayo pupunta? Halika, may sorpresa ako sa'yo. Mas lalo siyang nagtaka. Ngunit wala na ring nagawa kundi sumunod sa binata nang hilahin siya nito. Sumakay sila sa kotse at agad nagmaneho ang binata. Nanatiling tahimik ang dalaga habang nasa biyahe at pinagmamasdan lang ang kanilang nadadaanan. Sakto lang pala ang oras na to.
Saad ni Seaver habang nakatutok ang atensyon sa daan. Kahit hindi maintindihan ni Leticia kung ano ang sinasabi ng binata ay napangiti siya. Pansin na pansin ng dalaga ang effort na ginagawa ni Seaver para lamang maiwasan niya ang pag-iisip sa pagkasira ng karir niya bilang journalist. Nandito na tayo. Kunot noong napasunod ng tingin si Leticia at hindi napigilan ng sariling mamanghas sa tanawing kanyang nakikita. Ito ang unang beses na mapagmamasdan ni Leticia ng malaya ang takip silim at talaga namang nakamamangha ang ganda nito. Ang ganda! Nagustuhan mo? Oo! There's more. Agad na bumaba ng kotse si Seaver. Walang ibang nagawa ang dalaga kundi sumunod sa kanya ulit. Naglakad ang dalawa, palapit sa dalampasigan habang nananatiling pinagmamasdan ng palubog na araw. Nagulat na lamang si Leticia nang maramdaman niya ang pagyakap sa kanya ni Seaver at kakaibang epekto nun sa kanyang sistema. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam mo bang swerte raw sa relasyon kapag magkayakap habang nanonood ng sunset? Saan mo naman narinig yan? Nabasa ko lang sa internet. Huwag ka magpapaniwala sa mga ganun. Hindi lahat na nababasa mo sa internet totoo. Pabirong saad ng dalaga. Wala namang mawawala sa atin eh. Tignan mo ngayon, magkayakap tayo. Natawa na lang si Leticia ngunit hindi na muling nagsalita pa. Nanatiling nakayakap sa dalaga si Seaver hanggang sa tuluyan ng lamunin ng dilim ang paligid. Do you know how much I love you? Bakas ang gulat sa mukha ni Leticia nang humarap siya sa binata. Ano ba sinasabi mo? Sinabi ko naman sa'yo di ba noon? Gusto kita. I mean, mahal kita. Naniwala ka naman sa akin di ba? Hindi ko alam. Sagot ng dalaga at bahagyang napatungo. Alam kong naniniwala ka sa akin at alam ko rin na may gusto ka sa akin. What's holding you back? I'm sorry. Hindi ko maintindihan ang sarili ko eh. I just can't love you right now. Lalo pa't hindi pa rin nawawala ang epekto ng pagkasira ng karir ko. Hindi naman ako nagmamadali, Leticia. Hihintayin kita hanggang sa maging handa ka na. Hinawakan ni Seaver ang pisngi niya. Basta sana hayaan mo ako manatili sa tabi mo at samahan ka. Hindi na napigilan ni Leticia ang kanyang pag-iyak. Hanggang ngayon, napapaisip pa rin ng dalaga kung anong ginawa niya para makatagpo siya ng isang lalaking katulad ni Seaver. Trust me, hihintayin kita. Ganun kita kamahal. May sasabihin din ako. As much as I don't want to love you right now, but I have to admit it. I love you, Seaver. Hindi napigilan ni Seaver na mapangiti nang marinig yon. Nagulat na lang ang dalaga nang bigla siyang halikan sa labi ng binata at kahit ang kanyang isipan ay gustong tumutol, ang kanyang puso naman hindi na pumalag. Kakaibang saya ang naramdaman nilang dalawa habang magkalapat ang kanilang labi. Napayakap sila ng mahigpit sa isa't isa nang matapos ang kanilang halikan. Saglit pang nanatili sina Leticia at Seaver sa dalampasigan bago nagdesisyong umuwi. Saan kayo galing? Biglang tanong ni Iris nang makita ang pagdating ng kanyang kaibigan. Diyan lang. Kumain ka na. Busog pa ako, magpapahinga na muna ako. Dumiretso na si Leticia sa kanyang kwarto at pabagsak na nahiga sa kanyang kama. Sa kabila ng saya na kanyang nararamdaman dahil sa nangyari kanina, agad din yung napalitan ng kalungkutan nang maalala niya ang nasira niyang career. Sunod-sunod na pumatak ang luha ni Leticia at hinayaan niya lang yun hanggang sa makatulog siya. Mabilis na lumipas ang mga linggo. Kung noon, madami ang nangbabash kay Leticia, ngayon hindi na. Sa bawat araw na lumilipas, naglalabasan ng mga dating nakalaban niya sa Underground Association at nagbibigay ng pahayag sa media para malinis ang kanyang pangalan. May kinalaman ka ba dito? Nagtatakang tanong ni Leticia. Ako? Wala ah. Mabilis na sagot ni Seaver. Hindi ko naman kilala ang lahat ng nakalaban mo. Hindi pa rin makapaniwala ang dalaga sa mga nangyayari. Pero masaya siya. Dahil kahit papano, unti-unti nang lumilinis ang kanyang pangalan.
Wala nang intensyon si Leticia na bumalik sa career niya. Ang tanging gusto niya na lamang malinis ang pangalan niya. Magpasalamat ka na lang dahil naglabasan yung mga nakalaban mo nun at naisipan nila magsalita. Sambit ni Iris. Napatango si Leticia, ngunit nanatiling tahimik. Dapat tayo mag-celebrate. Masayang sabi ng binata. Tama! Pagsang-ayon ni Iris. Hindi na nagawang makatanggi ni Leticia nang hilahin siya ng dalawa. Pumunta silang tatlo sa isang restaurant at doon nag-celebrate. Pupunta lang ako CR. Biglang sabi ni Iris. Hindi na siya naghintay na sumagot ang mga kasama niya at agad na siyang tumayo. Naiwan si Leticia at Seaver na kumakain. Paminsan-minsan, sumusulyap ng tingin ng binata kay Leticia tapos ngingiti. Seaver. Bakit? May gusto sana ako sabihin. Ano ba yun? Ano kasi, tungkol dun sa sinabi mo? Huwag ka mag-alala, hindi naman ako nagmamadali. Alam ko naman yon. Gusto ko lang na sabihin sa'yo na gusto rin kita at mahal na mahal kita. I know that. Sinabi mo na yon. Kaya pumapayag na ako maging boyfriend ka. Nanlaki naman ang mga mata ng binata sa narinig. Ano? Pakiulit nga. Umikot naman ang mga mata ni Leticia at nagpanggap na naiirita. Hindi ko na uulitin. Hindi ko narinig. Parang batang nagmamaktol, si Seaver. Gusto ka raw niya at mahal na mahal. At pumapayag na raw siya maging girlfriend mo. Magkaharap na kayo, hindi mo pa marinig? Biglang sabi ni Iris na kararating lang. Panira ka naman eh. Gusto ko lang na ulitin niya sa akin kasi ang sarap pakinggan. Hindi na napigilan ni Leticia na matawa. Nagpatuloy silang tatlo sa pagkain. Thank you. Biglang sabi ni Seaver, habang nakatambay sila ni Leticia sa labas ng bahay. Para saan naman? I don't know, gusto ko lang magpasalamat. Hinawakan ni Seaver ang kamay ng nobya. Bahagya pang nagulat si Leticia nang bigla siyang halikan ng nobyo. Makalipas ang 1 taon, nagpakasal silang dalawa. Wala nang mahihiling pa ang mag-asawa dahil magkakaroon na rin sila ng una nilang anak. I love you. Saad ni Seaver habang nakatingin sa asawa. Kasalukuyan silang nasa ospital para sa check-up at ultrasound ni Leticia. I love you more. Hindi napigilan ng babae na mapangiti. Totoo nga ang sabi nila na, you'll fall in love in the most unexpected way and in the most unexpected place. Parang noon lang, ay nasa lugar sila kung saan nagpapatayan ng mga tao. Ngayon, bumubuo na sila ng sariling pamilya. Walang pinagsisisihan si Leticia sa mga naging desisyon niya, lalo na sa pagtatago sa natuklasan niya tungkol kay Seaver. Masaya na siya ngayon lalo pat mag-asawa na sila. Honey. Biglang tawag ni Seaver. Bakit? Pangako, ako naman na mag-aalaga at tutulong sa iyo habang buhay. Our life as a family is our new battlefield. I'll be your weapon and shield this time. Napangiti si Leticia dahil sa narinig. And our love will be as deadly as bullets. Sambit niya. Ang pag-ibig, kusang dumarating. Hindi kailangang hanapin at mas lalong hindi kailangang pilitin. Dahil ang tunay na pag-ibig ang siyang kumikilos para mahanap at makilala ang taong nararapat para sa'yo. The end.